Magandang araw mga amo at welcome sa Kalye Topics. Sa video na to ay magkokomento tayo patungkol po dito sa ginawang pagkalas ni Senador Amy Marcos sa senatorial lineup ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. So, marami ang nagtatanong ngayon kung bakit ginawa ni Senador Amy Marcos yan. May mga nagsasabi na kaya ginawa ni Senador Amy Marcos itong kanyang pagkalas ay dahil na rin sa kanyang pagsuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at syempre may mga katanungan nga po siya katulad din ng maraming Pilipino kung yung bang ginawang aksyon ng kanyang kapatid ng administrasyon na to ay naaayon ba sa ating saligang batas. So, para sa kaalaman ng iba, nagtaguyod ng investigasyon o ng Senate hearing si Amy Marcos patungkol nga po dito sa proseso ng pagsusurrender kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Interpol na inutusan naman o pinakiusapan ng ICC. So, syempre marami na sa atin na nakapanood at gumawa na rin po ako ng video niyan. Panoorin nyo na lamang po. At syempre, marami ang tumitingin na ito ay isang pagsuporta sa dating Pangulo Duterte. So kahit ako naman po, syempre, yun din ang aking kumbaga tingin dahil alam naman natin na malapit si Senador Amy Marcos kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at hindi naman lingid sa kaalaman ng ating mga amo, ng ating mga kababayan na isa si Amy Marcos, Senador Amy Marcos, sa sumuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte nung siya ay nangampanya nung 2016 national election. At kumbaga, itong ginawa niyang pagkalas ay makikita natin na kumbaga pagkadismaya niya at kapares na rin po ng binanggit niya yung mga paniniwala at adhikain sa aking pakiwari ay hindi na angkop o hindi na nalilinya sa kanyang adhikain, sa kanyang prinsipyo. So, bakit pa nga naman siya sasama? At diniin naman niya na siya ay tumatakbong independyente. So, kagatin na natin yun. Pero hindi ko rin maiwasang mag-isip. Kumbaga dahil pwede ko ring isipin na ito ay isang anyo ng pagsisiguro o insurance ika nga para sa kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Alam nyo mga amo, kahit ano pa ang mangyari ika nga sa daigdig ng politika, ang kapatid ay kapatid pa rin. Siguro sa kasabihang sa politika, ang walang kaibigan dyan, walang permanenteng kaibigan, ang naiiwan ay yung personal na interes. Siguro maiiba lang ng konti yan kung magkapatid na ang pinag-uusapan. So, bakit ko sinabing parang insurance si Senador Amy Marcos sa kanyang pagkalas sa senatorial slate ng kanyang kapatid at nanatili na lamang siyang independyente. So, para sa akin, napakasimpleng isipin lamang po. Alam naman po natin na plano ni Vice President Sara Duterte na kumandidato sa 2028 national election bilang Pangulo at si Vice President Sara Duterte sa kasalukuyan
ay tinitingnan na isa sa may pinakamalaking tsansa na manalo sa pangpanguluhan sa 2028 national election. Saan papasok yung insurance? Siyempre, kapag kumbaga nanatiling sumusuporta si Amy Marcos dito sa mga Duterte at isang halimbawa na nga po dyan, itong patuloy o magpapatuloy pa na pagdinig sa validity ng pagsusurrender ng ating dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC ay isang matatawag na ay suporta para sa mga Duterte at kung darating ang oras na malusutan ni BP Sara itong napipintong impeachment sa Hunyo, sabihin na natin makalusot siya sa kahit na anong kaparaanan, ay halos masasabi rin natin na 75 hanggang 80% na mananalo siya sa 2028 national election. At pag nagkaganon, siyempre, alam naman natin ang kultura ng politika dito sa atin, ganti-ganti lang yan. Araw mo ngayon, maaring araw ko bukas. Paano kung dumating yung araw uli ng mga Duterte? Kilala natin ang mga Duterte na talagang kapag kakalabang ka sa politika at magkakaroon sila ng tsansa, hindi ka nila lulubayan. So, para hindi magkaganon, ika nga sa isip din ni Senator Amy Marcos, mananatili siyang independyente na nakasuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa kanyang kaibigan na si Vice President Sara Duterte. Pag dumating yung araw na ang mga Duterte naman o si BP Sara naman ang Pangulo ng ating bansa at siyempre, uumang na siyang gaganti kay Pangulong Bongbong Marcos, merong isang magpapadrino o makikiusap na kung maaari ay forgive and forget Pero parang sa akin, medyo mahirap gawin yun, di ba? Dahil siyempre, kapares na lang po ng ginawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ama ni Pangulong Bongbong Marcos na pinabayaan na malibing ang mga labi ng dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani ay kumbaga napakalaking utang na loob na po yan. At kung darating ang oras naman, hindi pala. So, nung si Pangulong Bongbong Marcos naman ang naupo sa Malacanang, ano ang iginanti niya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ibiniyahin naman sa ICC na siyempre inaasahan ng matanda na kumbaga kung ano yung ginawa ko sa'yo, baka pwedeng gawin mo rin sa akin. Pinagbigyan kita, pangalagaan mo ako. Ganon siguro ang inaasahan ni dating Pangulong Duterte, pero hindi nagkaganon. Pinadala siya sa ICC. So, merong betrayal sa relasyon ng mga Duterte at Marcos. At kung bumaliktad ang sitwasyon at mabalik sa kapangyarihan ang mga Duterte, hindi malayong gaganti siyempre ang mga Duterte sa mga Marcos. At doon na papasok siyempre si Senadora Amy Marcos at siya ang makikiusap naman. So, medyo, kumbaga, kung iisipin natin, parang long shot dahil kabisado natin ang mga Duterte na kapag kalabang ka. Walang pase-pasensya. Pero, syempre, iba na rin yung
may kaibigan pa rin sila o may relasyon pa rin sila sa mga Marcos sa pamamagitan ni Senador Amy Marcos, baka ika nga gumanti man ang mga Duterte sa mga Marcoses. Hindi kasing bangis ika nga ng inaasahan natin kung sakasakali lamang po. So iyan ang nakikita kong dahilan na kung bakit kumalas si Senador Amy Marcos sa senatorial slate ng kanyang kapatid at tumakbo ng independyente. Kumbaga, proteksyon siya. Kung sakasakali lang naman, kung hindi naman manalo ang vice presidente, okay lang, at least nanatili siyang proteksyon. Yun ang aking natatanaw. So, maliban doon, directly or indirectly, makikinabang pa rin si Senador Amy Marcos sa kanyang kapatid. Dahil syempre, kahit sabihin mong may tampo ka dyan, tutulungan mo yan na manalo. Dahil sa hirap at ginhawa, pamilya pa rin ang aasahan mo. So parang Jinggoy at JB lang yan. Dito nga lang, medyo syempre complicated. Sabi nila, hindi nagtulungan, pero nagtulungan niya, sigurado ko. Nagkataon lang na sabi nga nila, magkapareho ng apelyido, kaya baka yung boto na dapat na nakatulong sana doon sa isa, napunta pa doon sa isa. Siguro baka ganun yung senaryo. Pero dito talagang magmula sa magulang, magmula sa ina hanggang sa ama, iisang dugo sila. So hindi ko nakikitang makakasama sa kandidatura ni Senador Amy Marcos yung pagkalas niya sa senatorial slate ng kanyang kapatid. Bagamat sa mga surveys na hindi naman ako masyadong naniniwala, lumalabas na pang 15 o pang 16 yata siya sa kasalukuyan. Pero syempre, hindi natin pwedeng asahan din yan. Alam niyo yung mga surveys na yan. Ginagamit lang ng mga politiko yan para ikondisyon ng ating isip na, ito palang mga ito, nasa top 12, ito na lang ang iboboto ko dahil malakas pala. So, yan ang isa sa mga purposes niya. Hindi accurate, hindi mapagkakatiwalaan yung mga surveys na yan. So, huwag kayo masyadong maniniwala dyan. Ang paniwalaan nyo, yung sa inyo. Basta tagyan nyo lang ng paulit-ulit ko sinasabi pag dumarating ang eleksyon, maglagay kayo ng pamantayan para hindi naman tayo masyadong ikawawa. Huwag yung porte sikat, boboto nyo na. Tingnan nyo kung may utak at may iaambag. Hindi yung porke tumutulong, may magagawa na sa Senado. Marami ngayon sa Senado ngayon, no? Di ba? Tumutulong daw sa mahirap. Pero wala namang ginagawa sa Senado. Walang maipasang basa. Walang maipasang batas. Puro co-author lang. Co-author. Hindi sila nagiging author ng kahit na anong batas. So, nasasayang ang posisyon sa isang taong hindi naman karapat-dapat. So, pagdating naman po doon, gagawa po tayo ng video niya siguro by next week. Ang iba-vlog ko na lang o ang ipi-feature ko na lang na senador yung sa tingin ko may maiaambag. Hindi ko lang alam kung ilan kasi parang konti lamang po sila. Hindi ko na rin tatalakayin kung sila'y nangurakot o ano. Pero siguro, syempre, titignan ko rin kung nangurakot sila, bakit ko sila i-recommenda o i-feature. Pero hindi ganun karami. Kasi wala namang masyadong pagpipilian at hindi ko rin kilala yung iba. Pero tingnan natin. Baka kahit hindi kilala, i-feature natin dito. So dito ko muna tatapusin ng video na to at sa susunod ko pa pong mga video ay ibang paksa naman po ang ating tatalakayin. So maraming salamat po sa inyong mga amo at magandang araw po sa inyo.